Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM, naisip kong ibahagi dito ang aking buhay pag-ibig na tinatago. Na hanggang ngayon, ako'y nalilito. At baka kayo pa makakapag-advise sa akin kung ano ang dapat kong gawin. I'm Leia. Isa akong tagapakinig sa programa nyo dito, Kamax. At naway kayo po makatulong sa akin para sa tamang desisyon. I'm proud to say, minyo ko. May anak, isa. At working mom ako, Chin. Seryoso bilang asawa at ina ng anak ko. 10 years na kami ng asawa ko, Chin. Madalas di kami magkaintindihan. May away, may mga tampuhan. At alam kong sa buhay mag-asawa, normal lang naman yon. Ang importante, hindi ko masisira ang buong tiwala niya sa akin bilang isang asawa. To make the story short, when I was 3 years old, or when I was 3 years na as regular employee sa isang company na tinatrabahuan ko, palipat-lipat ang mga heads or managers namin. May umaalis, may dumarating. Kasi yun yung ruta nila. Isang boss ko naman, almost sa 3 years kong nakilala. He was retired na at that time, year 2020. He acted just like a bossing, pirmi, sa among group. Siyempre, normal lang yon kasi under kami sa kanya. Mabait naman at higit sa lahat concerned as a team. Close din kami noon kasi at the age of 60, bawal siya. Bawal sa long rides or travel kasi pandemic noon at masakitin din naman na siya. Inaalagaan ko siya noon just like a daughter. Kasi malayo siya sa pamilya niya. Nagpa-albularyo pud mi usahay. And I treated him like my father, as a respect, with a good heart. To make this story short again, umalis siya at di man lang kami nakapag-farewell party. Nagpasalamat man lang sa lahat. Nag-message naman lang siya through text at sisi kami lahat sa group. Then he mentioned my name bilang pasasalamat niya sa akin. May 2021, mayroong dumating as a replacement sa position niya. Manager ko or manager naming lahat. Let's call him with the name capital J.A. We're not close kasi nga bago pa siya. Nakilala ko siya past weeks na and months. Hanggang nakilala ko ng lubusan. And he is such a good man. Taga Davao siya. Na-assign dito sa Sarangani. Once or twice a week lang nakakauwi sa kanila. At ito siya, Chin, sa walang paligoy-ligoy, nasasabihin ko sa inyo mga kamax. 6 months pa lang siya dito nang nanligaw siya. He is also a married man. May 3 anak. He was sharing about his family with me. Ako rin na-share ko na wala namang masama dun kung alamin niya ang tungkol sa akin. Honest naman ako every time and everywhere. Isang araw, nagka-problema ako. Just a personal problem related sa amin ng asawa ko. My boss was asking me, bakit ako tahimik? Wala daw sa mood. Nung una, nagdadalawang isip pa ako kung isi-share ko ba. Kasi nga kahit papano, asawa ko pa rin naman yon. Time passed by. Parati na kaming nagkukwentuhan. Nakikinig naman ako sa mga na-isi-share niya. At ganun din siya. Sa totoo lang, may ugali akong yun bang parang manhid ba? Manhid ba yung tawag dyan? Manhid na ako sa ibang bagay kasi may pamilya nga ako.
Hindi ako mahilig mag-appreciate sa mga magagandang nagaganap sa buhay ng iba. Nakikinig lang ako parati sa mga shared stories niya. Sa asawa niya daw, ganito ganyan. Hindi marunong magluto. Tapos pag nag-uwi daw siya, hindi man lang daw ma-entertain ang asawa niya sa kanya. Ako naman nakausap niya, Chin. I would tell him na baka nga sir busy or pagod lang ang misis mo. Kasi sabi mo, may store pa kayo. And then may 3 anak, nakaka-stress kaya yun. Asawa din naman ako, kaya si Mr. lang ang nag-a-adjust sa situation namin. Maintindihan niya naman na working mom din ako. Kaya siguro, intindihin mo na lang yun. Kung sa bagay, hindi naman siya pabayang ina. Sa totoo lang, I would encourage him na the most understanding man is yung mahabang pasensya niya para sa family or asawa niya. Hanggang sa Chin, nagkaroon kami ng mutual understanding or MU ba ni J.A. Yung siya ay tipong mabait naman sa paningin ko. Hindi naman siya bossing sa team namin. He is such a good leader also. Pero may special treatment siya for me. Alam ko yon sa loob ng over 2 years now. Chin, naglikay jug ko every time. Sabi niya pa, sa tinuod lang no, palangga nakaayote ka, maskin ingon rata. Nagme-message ba naman yun ng I love you? With the rest of my life, ikaw lang ang nailhan nako nga babae. Madiskarte, magaling sa negosyo. Yan ang sabi niya. Nakita niya rin daw sa akin yung mapagmahal ako sa mga magulang at kapatid ko. Na-share ko na kasi yan minsan. Kamax, to be honest po, wala akong feeling sa kanya until now. Marami naman siyang nagawang concern sa personal problem ko. Pero hindi yun nafe-feel bilang anong relationship meron kami. Basta parang mutual lang naman yun. Siya naman seryoso masyado. Nag-usap na rin kami na hayaan niya ako. Kasi may pamilya akong ginaprotektahan. May husband akong naghihintay para sa anak namin. Hindi man kami magkaintindihan, madalas, pero hindi ibig sabihin mahuhulog na ako sa iba. Wala akong intensyong patulan si Sir or si J.A. Ano man ang mga mabubuting ginagawa niya para sa akin. Salamat na lang. Yun lang ang masasabi ko doon. Si J.A. naman na kahit sa greetings every morning nakakasawa na rin basahin. Yung mga ganung messages, so sweet. Pero wala naman akong feelings doon. Yun bang sobrang caring niya? Tapos halos trabaho ko, tinatrabaho niya na rin. Nakakahiya lang minsan. Yun bang kapansin-pansin naman yung mga ganung moves. Gina, ayoko lang, ayoko yung magsasabi ng harap-harapan ng I love you ba naman. At kahit sa chats, texts, and I couldn't reply anymore. I told him na stop niya na lang yung ganung feelings. Kahit papano walang nagbago sa akin, wala akong gusto for short. Yung bang nag-explain naman ako, Sir, ang pagmamahal na sinasabi mo, sa asawa mo yan. Sabihin mo sa kanya, wag sa akin. Kasi may husband din ako, nagmamahal sa akin ng buo. And yun, I swear to God, sa lahat ng ginawa niya, natulungan ako sa work and financially, kaya ko yung ibalik. Pero yung tiwala ng asawa ko at asawa niya, ang di ko kayang bayaran. Jean, binabahagi ko ngayon ito. Kasi po baka ito na yung huling way na maibibigkas ko sa kanya. Yung wag mag-assume na mahalin ko siya. Tulad ng pagmamahal na sinasabi niya sa akin. Ano pa po ba ang dapat kong gawin? Over 2 years, yun din yung time nag-assume siya na tanggapin ko siya. Napagod din ako sa ganitong situation. Kasi nga sa mata ng ibang ka-workmates namin, I don't know kung anong masasabi nila. Basta sa akin, hindi ko siya kayang mahalin tulad ng pagmamahal na sinasabi niya. To you, Sir J.A., this is my last to say. Sorry
Sorry and more sorry. Hindi pa huli lahat, sir. But thank you for all. Sa kabutihan mo, you're the most responsible boss para sa akin. Para sa aming lahat. But please stop it. Stop the messages and personal po. Sorry, masasabi ko man yun sa'yo. Pero hindi tayo pwede. Habang tumatagal, lalo akong natatakot sa sitwasyon natin. Kaya pa natin to. Kaya mo pa. Ikaw lang naman yung nagbago. Ang tingin sa akin. And much appreciated po sa kabutihan nyo. Pero hindi ko kayang lokohin ang taong nagtiwala sa akin. Sana ganun din sa'yo, sa pamilya mo. If you wanna tell me forward and distance, gagawin ko po. Malayo lang sa'yo. Thank you for believing in me, as always. Sabi mo, hanga ka. Gwapo ko. Gwapa ko. Pero wag naman sanang ganun. Pero wag naman sanang ganun ang gagawin. Mas nakakahanga siguro yung mismong asawa mo. Ang ina-appreciate mo, sir. Tanong ko lang po, nakakabuti po ba para sa akin yung ako na lang ang dumistansya para iwas temptation? Isa akong regular employee. Pero Chin, naiisipan ko na lang mag-resign. Kasi nakakapagod din yung ganito. Kapag, or ganito kami. Kahit sinasabihan ko na siyang ihinto niya na yun. Pero hindi eh. Ano bang gagawin ko? Thank you. Paki-correct na lang po kung may mga mali. God bless your program at maraming salamat mga kamaks. Ang inyong kamaks, Playa. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.